Ng araw, bali ito dadiagnose si Sir George yung problema ng iyong Honda Civic. Ayan, ito kasi may noise. Umuwi tayo ng Bicol, nagbakasyon, bali. Hinatid dito sa atin yung Honda Civic ni Sir na manual. Ayan, manual transmission. Ayan, mayroon kasing noise na naririnig dito sa loob ngayon. Troubleshoot natin kung ano yung problema. Ayan. Honda. Okay, Sir Angelo, start mo. Para malaman natin yung problema ng Honda Civic, Sir. Thank you so much, God. Nabusog ako. What's that? Tama ng tunog, ah. Pag ini-start, patay mo. Okay, start. Okay. Ayan. Nakita na natin yung sira. Ayan. Yung sira. Ay, yung sasakyan. Ayan, yung sasakyan ang may sira. Tester ulit, Noy. Test natin. Ayan, dito tayo sa part ng pagtitest natin ng problema ng sasakyan ni Sir. Bali, pag pangalawang crank, wala. Unang crank, napakaganda mga boss. Bali, ito. Ito, papakita natin sa inyo yung mga manual troubleshooting na ginagawa natin dito sa Almar Auto Care. Okay. Sige, siyempre doon ka. Siyempre nasa iyo. Tadam! Wait a minute. Ayan mga boss, first step. Siyempre, dahil ito nga ay operated ng battery sa pag-crank, i-check natin. Wala pala itong voltage, no? Yellow tester. Ayan mga boss, first step naman ang dapat na ginagawa talaga natin. Check natin yung charging ng inyong battery. Ayan, kung maganda nga ba. Ayan. Sige, Sir Angelo. Okay. Patay. Ayan, kung nakikita nyo mga boss, 11.4. Crank. Start. Patay. Start. Patay. Start. Nako, battery boy. Nagda-drop. Sige, start ulit. Patay. Nag-8 volts. Power off. Start. Ups. Ayan. Nakita po natin na ang problema ng sasakyan ni Sir. Kapag pinahingahan yung battery, gumaganda ulit yung charging niya. Ibig sabihin, hindi naman porket brand new yung battery natin ay hindi na defective. Ayan, kumukulo po yung kanyang sa may indicator, may mga bilog-bilog. Ay, hindi ko alam kung ano yan. Basta doon sa may nagdadrop po yung kuryente. Kaya mababa yung voltahe ng ng battery. Sige, try natin kung mandar na. Sige. Ayan. Ngayon umandar. Ngayon, bakit nga ba minsan natin mapagbibintangan natin battery? Ayan. Check natin. Ayan, papakita ko sa inyo yung scenario kung bakit kailangan natin minsan magkonsulta or magpa-check sa inyong mga pagawaan. Ayan. Mataas naman po yung charging mga boss. Ayan, 13.9 nag-14. Ibig sabihin good na good. Ayan. Sige, Sir Angelo, pakibuksan yung ilaw. Check natin yung ilaw. Okay, maganda. Ang aircon. Switch aircon. Okay. Nag-load yung aircon. 13.5. Aircon. Namatay. Ha? Back mo lang sa 1. Namatay eh. Hindi ka naka-aircon eh. Ginalaw mo pa. Pinatay mo eh. Kulit mo eh. Makulit eh. Oo. Ayan, naka-aircon na po yan. Ayan, gumagana yung fan niya. Ayan. Maandar. Ibig sabihin naka-aircon. Ayan, malamig. Ayan.
Itingnan nga natin ngayon yung charging niya. Ayan. Meron pa tayong isang step na mga tinuro ko naman po sa inyo. Pinapakita ko naman yun sa aking video. Ayan. Tatry natin. Ngayon, pag ito ay hindi po namatay mga boss, tapos continuous naman yung charging niya, ibig sabihin may problema yung kanyang battery. Ayan. Hindi po natin sinasabi minsan, hindi rin natin pinisiraan yung brand. Mayroon talaga kasing tinatawag na factory defect. Kaya nga tayo may mga warranty pagdating sa pyesa. Kasi pwede tayo magreklamo o mag-complain na pangit or defective yung pyesa. Kasi ang pyesa, lahat naman yan ay gawa lang ng machine yan. Hindi gawa ng tao yan. Manufactured ng machine yan. Hindi natin maiwasan yung magkaroon ng factory defect. Kaya ayan, check natin. Pinalas ko na kanina, binalik ko. Natulog ko na lang. Natulog ko yung tracer. Yung tools ng ano niya is mas malaki na. Ngayon papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Yung charging ng ano kung magbabago or mamamatay. Ayan po. Wait lang. Ayan. Ibig sabihin, ayan, may time po na nagto 12.9. Ibig sabihin, nagdi-defect. Dalawa ang tinitingnan natin scenario dito. Ayan, to 12.9. Maaaring may problema si alternator, hindi po yung battery. Ayan, kaya nga po ina-actual test namin para mapakita namin kung battery nga ba ang defective or alternator. Ayan. Napakalinaw sa reading natin. Ayan, biglang bumabagsak siya ng 12.9. Ayan, nakailaw. Mas lalo na pag nakakambyo. Padakluhin. Okay, sarang ilaw. Tanggal mo yung negative battery. Titingnan natin yung namamatay. Ayan, hindi po namatay. Ibig sabihin, charging po yung battery. Nag-charge yung alternator, pero mayroon siyang pagkakaroon ng abnormal. Okay lang sana kung hindi nag 12.9 kanina. Ayan, hindi po namatay. Ibig sabihin, nag-charge po siya. Pero, may porsyento siya na kapit mo. Nag-to 12.9. Ayan. 13.1. Pagpita mo na yun. Ayan. Hindi naman siya namatay. Ibig sabihin, masasabi natin good yung alternator pero defective. Ayan. 13.2. Antayin lang ulit natin. Ayan. 13.1. Kung may pag-light pa ito, malamang bababa na. May pag-light pala eh. Buksan mo yung pag-light. O kaya hawakan mo ito. Ito ang pusa sa gilid. Bago yan. Buksan natin yung pag-light. 13.1. Yan. Binuksan natin yung fog light. Nag 13.0 na lang siya. Yan. Titingnan natin kung mag-drop ngayon yung kanyang charging, yung alternator niya. Pag bumaba, ayan, sa 13.0, charging po yung battery, pero mababa yung pumapasok na kuryente kasi ang pinakamagandang charging mga boss, nag-i-start sa 13.2, 13.5 to 14.5 hanggang 15. Ayan, pasok pa yun, 15.5. Pero pag tumaas na ng 16 pataas, ay nag-overcharging na kayo. Ayan, antayin lang natin kung ano yung nangyayari. Ayan, 13.0. Dalawa po kasi yung pwedeng mangyari dito. Pwedeng humihina yung battery, ayan. Ay humihina yung alternator charging natin. Nakadahilan ng defective yung battery. Tapos, kapag ito naman po ay ayan, 12.9, ibig sabihin may problema. Nag 12.9 mga boss. Pag tinanggal natin, ayan, pakita mo ito, nakatanggal yung battery.
Ayan, masasabi natin may problema yung alternator mga boss. Ayan, ang problema mo boss is alternator. Malamang yung pinakang rotor na mismo ang may problema nito. Nagbabad charging na. Sa mga ganitong senaryo mga boss, marerecommend ko magpalit na kayo ng alternator. Ayan. Dito pinapakita natin na walang problema, good yung Amaron brand, good yung battery, wala pong defect. Ayan, ang may problema yung alternator ni sir. Ayan. Alternator po ang salary. Kitang-kita na alternator talaga. Ayan, 12.6, 12.8. Angat mo. Ayan, wag mo muna. Ayan, habang natagal, nahina yung charge. Ayan, connect mo para makita ng tao, mga customer natin. Ayan, yung actual test natin. Ayan, higpitan mo na sir. Ayan, nakikitan ko na kay Sir Angelo. Ayan, Honda Civic ito mga boss. Kalimitang nangyayaring senaryo. Ayan, yung ganyan. Mapapansin nyo, na minsan hard start, pwedeng battery, pwedeng alternator. Or pwedeng may problema yung inyong electrical kumakain ng kuryente. Or yung tipong nakapark, nauubos yung charge. Ayan, mas mahalaga pa rin mga boss yung magpapa-check up kayo para tama yung resetang may bibigay sa inyo. Hindi kayo magagasusan, patakip na siya. Ayan. 12.9. Di, wag mo nakikita yung battery. Lagay mo na ito sa dashboard kasi alternator to. Palit buo. Sa ganito po kasi mga boss, oo, nare-repair po ito. Kaya lang pagka ganitong may sinisave lang natin sa budget yung customer. Kasi pagka ganito po, nare-repair pa yan. Okay lang yan sa una, hindi na rin po tatagal. Kaya yun nga po sinasabi ko sa inyo, mas kung saan kayo makakatipid, kung kaya nyo bumili ng surplus brand nyo Japan, mas maganda. Or kung brand nyo gusto nyo, mayroon naman sa tindahan. Ayan, may mga trusted brand naman. And then, ang kukunin nyo kapag brand nyo, yung pinakamataas na amperes na. Kasi, kailangan lang talaga natin maging advanced mga boss. Yung tipong tinatawag nating, alam mong, alam mong nakalagay doon 120, huwag ka ma-expect na 120, 90 lang yan. Ganyan, advanced lang tayo. Kahit sabihin natin, kasi minsan hindi nakapaniwala yung nakasulat. Mas titingnan natin yung quality at servisyo ng pyesa. Ayan. Patunay na may problema yung inyong alternator sir. Ayan. Pakipatay sir ang ilaw, yung ilaw. Saka aircon. Ayan. Tinest ko lang ito mga boss habang ako'y kakain. Papahinga. Kasi wala pa akong tulog. Midlip lang ako kanina. Sige, patay mo sir ang ilaw tapos hintay ka ng 10 seconds. 10 seconds, power on. Start. Start, Aurora. Start. Ayan, nag-11 po siya. 11. Ayan, kasi nakargahan po siya. Pero mamaya, pag pinalamig nyo na naman, mauulit at mauulit yan. Hanggang sa nag-iinit. Sa pa mga boss, pag may problema yung electrical nyo, agapan nyo. Kasi akala nyo minsan nakakasave kayo ng budget dahil mayroon tayong mga kasabihan minsan wala pang budget, babudget ko muna, umandar pa naman. Andun kasi yung mga word na yan. Pero kung titingnan nyo mga boss, habang pinag-aantay nyo yung sira na yon na magka-budget kayo, unti-unti mo pong magkakaproblema. Ayan, kagaya nito, mag-iinit yung battery terminal, mag-iinit yung wiring nyo. Itong mga wire na to, maliliit lang po yan, pero yan, pagka na-stress, naiinit po yan, nag-iinit. Yung starter nyo, mabubugbog, gustong umikot, nag-iinit po yan. Isipin nyo na lang mga boss, yung maluwag na terminal, mahinang kuryente, may appliances kayo. Pag 220 volts yung kuryente, tapos sinaksak nyo, nag-170, masisira yung appliances. Ganon din po ito, masisira yung wiring harness, yung mga fuse, or starter, kung ano pa man na pwedeng madaling masira. Ayan. Patay. Start. Ayan. Ngayon kasi pinaandar natin na matagal, kaya tumaas na yung kurangin niya. Pero ang hostgan natin dito ay alternator. Ayan. Magandang araw mga boss. Pasel lang kayo. Bukas na ulit tayo. Murang paggawan sa MS Cavite. Search nyo lang mga boss. Almar Auto Care. Palit man ko na kanto.